Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air. Doon ho sa kabubukas lang ng himpilan sa radyo, kanina ating kausap si Secretary Coy ng dangerous drug at malaki daw ho binaba doon ho sa paggamit ho ng illegal drugs. Tama lang ho yan. Dahil ang palasyo ng Malacanang, kumbaga dyan ho nakasentro ha. Ito nga ating kausapin mga kaibigan ng tagapagsalita ho ng PIDEA. Nasa linya ng ating komunikasyon si Direktora Derek Carion. Derek Carion, si Rex Kayanong sa DCME. Yes sir, magandang hapon po sa halan po ni Director General Wilkins M. Villanueva sir. Magandang hapon po sa inyo. Director, ano po ang reaksyon ng PIDEA sa pinakahuling survey ho ng Dangerous Drug Board na bumaba ang bilang ng mga taong nalululong sa illegal drugs? Opo, sabi nga po ni Director General Wilkins Villanueva, ito po ay nagsisilbing magandang balita, and of course, it is a validation on the effectiveness of yung flagship program po natin na yung tinatawag na barangay drug clearing program. Dahil dito po natin nakikita yung epekto ng yung honest to goodness sa pagpapatupad ng flagship program natin, incorporating supply reduction, demand reduction, and harm reduction. So dito po natin nakikita yung epektibo yung kampanya. Sa datos po ng PIDEA, ilan na po na isagawang anti-illegal drug operation? Well sir, we are still referring to yung ano po, yung sa real numbers data lang po tayo nakaangkla. I have to retrieve the data sir kasi hindi ko kaagad na nakuha yung ating social cards. But let me back to you on that, sir. I just have to retrieve the data on the social cards of drug operations. Director, nakatakda na po ba kung kailan ang susunod na pagsunog sa mga nakumpiskang illegal drugs ng PIDEA? Yung pagsunog po, yung nakaraan natin was yung August 21 and then yung October 15. Magkakasunod po yan, yung malaki po yung nakuha natin nung ay nasunog natin ng August 21. That was about more than 2 tons, worth more than 13 billion. And then yung October 15 po, more or less 6.25 billion pesos worth din po yung ating nasunog. And by next week, we are set to destroy another volume of dangerous drugs, and hopefully po, makarating po ang ating mahal na Pangulo. Ngayon po sa anti-drug operations conducted, as of September 30 po yung latest real numbers data natin, 178,616 anti-drug operations po yan. At ang aresto po ay 259,296 drug personalities. At regarding naman ho dun sa mga barangay, meron na ho ba tayo na itala ng mga drug dealer sa mga barangay official, Director? Ano po yun, yung arrested barangay official? Or drug clear? Drug clear po sa mga barangay. Meron na po ba tayong datos kumbaga na itala?
Sa drug clearing po, ang ating drug cleared barangays is 20,289. At ang yet to be cleared is 14,091. So maganda-ganda na po yung batting average natin. Bakonti na bakonti yung yet to be cleared. And dumarami po yung drug cleared barangays. Opo, at baka meron kayong mensahe, Director, gamitin nyo itong target on air. Well, yes sir, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa PIDEA and of course sa aming mga kasamahan sa Dangerous Drugs Board sa pailalim ng pamumuno ni Secretary Catalino Cuy. Nagpapasalamat po kami sa suporta ng ating mga kababayan at nananawagan po kami na ipagpatuloy po natin ang pakikipagtulungan dito po sa ating kampanya laban sa illegal na droga dahil walang ibang makikinabang po rito kung hindi ang ating mga paparating na henerasyon, yung mga kabataan po na silang pag-asa po ng ating bayan. Kaya sana po ipatuloy po natin suportahan ang ating pambansang kampanya laban sa illegal na droga. Salamat po, Director Derek Carion. Thank you, sir. God bless po sa inyo. Yan ang tinig mga kaibigan ni Philippine Drug Enforcement Agency PIDEA. Spokesperson na Derek Carion. Alam niyo, dali hong kausap po niyan. Kumbagay, darling of the press. At meron hong nakikinig sa atin. Sabi niya, ipabati daw ho si Roberto Sebastian, head naman ho ng OIC Rizal. Team Rizal PIDEA. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod na isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.